Attorney Congressman Joel, ha? Opo, I'd like to engage you dito po sa isyong ito. Congressman, kami po bilang mga nagmamasid, pangkaraniwang mamamayan na nagbabantay po sa inyo pong ginagawang hearing, parang bitin kami. Kasi last hearing ninyo, lahat ni si Gina Acosta at maging itong si Edward Fajarda ang inginunguso itong mga taong ito eh. Di ho ba? Parang bitin kami na bakit hindi sila humarap sa public hearing, mapanood, mapakinggan namin ang kanila namang katwiran doon sa mga sinasabi na ang nagdesisyon sa napakalaking halaga na pera ng bayan ay itong dalawang koronel na ito. Tama po kayo. Subalit, ang paniniwala po kasi ng ibang mga kasamahan namin na ito po ay mas matutugunan ng isyong ito ng AFP. Sa kanila pong tingin ay baka ito po ay isang plot para ito ay ibagsak yung PC dito po sa dalawa. Pero kasi insofar as iba kasi ang investigation ng AFP tingin nila mas malalaman kung ano po talaga ang totoo. Sandali lang, with all due respect, Attorney Congressman Joel, ha? Opo, I'd like to engage you dito po sa isyong ito. Ang committee po ninyo ay Committee on Good Government and Public Accountability. Wala namang sinasabi dito na kapag ang involved koronel na hindi na dapat tanungin pa sila kung saan napunta yung pera, di ba? At bakit ang mga liquidation po ay gumamit ng mga sinasabing fictitious na mga tao. Ba't ho biglang ngayon, biglang ipaubaya sa military itong usapin, nitong pagsagot, nitong dalawang koronel sa issue kung ba't ba ganon ang disposisyon sa pera ng bayan para hindi ho namin masakyan? Ito po yung Manong Ted, nung huling nakapag-usap lamang po kami ng mga kasama natin. Pero kagaya po ng sinabi ko sa inyo, ito po hindi pa naman tapos. Ang gagawin lamang po namin ngayon, mag-wrap up kami para year-end update sa ating mga kababayan. And hopefully mamaya marami po tayong mga update kagaya po yung mga nakikita po namin ng mga batas na dapat ipasa, yung mga naging violation dito po na nakita po namin sa itong pag-hearing po natin. So dito po ilalahad po ng ibang mga kasama natin yung mga tingin nilang mga recommendation na naging violation. At pagkulang pa, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, may mga iba po na gusto pa na masundan pa itong mga hearing, yun po ay gagawin po sa mga susunod na araw. Parang Congressman Joel, wrap up ng year-ender kumbaga ng inyong investigasyon, pero wala pa rin pong linaw kung pahaharapin ninyo itong dalawang security officers na ito para magpaliwanag kung bakit nga ang liquidation ay may mga Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin at ilang pang mga pangalan at libo-libo itong mga liquidation papers na kanilang sinumite na may duda nga po kayo, no? Ano po yun? Parang hindi ho namin talaga maarok yung sinasabi po ninyo na wrap up tapos hindi pa tapos. Parang sa amin po, ulitin ko lang, parang may something. Alam niyo ho yun? Parang meron kaming pakiramdam na parang there's really something missing, Congressman. Manong Ted, actually nakuha na rin po namin kasi pati yung request namin sa PSA, yung 677. Yung 677 na pangalan. At nakuha ko na po kahapon na i-report na po sa akin ng COMSTEC. At halos karamihan po dito lumalabas ay non-existent. So out of 677, nasa more than 400 po dito ay non-existent. At more than 200 po dito ay yung mga tinatawag po natin halos doble-doble. Yung pangalan. So, hindi po nila kaya ito po ay magiging kaparti po ng pag-uusapan namin sa susunod. Okay.
Pero ang suma total po, nakita na rin po namin at meron po kaming conclusion na ito po ay talagang mga bogus. Opo. Yung nga po. So, yun po. Ngayon, ang nakita rin po namin, ang isa pong maliwanag, ito pong AFP pong dalawa, ay talagang wala naman silang ang tawag dito. Parang wala naman sila talagang authority para sila talaga ay mag-conduct o maging mag-disburse ng ganitong kalaking pondo. So, marami po sa mga kasama namin ang nagdududa na ito po ay hindi naman talaga rin aamin sa amin. Most likely, sila ang magiging fall guys. Okay, so kung nagdududang So mga... parang mas gusto po namin na sila ay maimbestigahan ng tamang ahensya na talagang may authority sa kanila. Pero Congressman Joel, kaninyo ang pakiramdam at kaalaman ng inyong mga miyembro, ito'y fall guy at ito ay yung klaro po na wala naman silang poder para mag-disburse itong ganitong kalaking pera ng gobyerno. But why don't you make it, di ba, kung sila hindi namang magsasabi ng totoo, ba't niyo po hindi isa publiko yan? Para mapakinggan ng publiko, mapanood namin sila. Dahil in fairness sa dalawa po kasi, in fairness po Congressman sa dalawang ito, napakinggan natin sila Acosta napakinggan po natin itong sila Pajarde in open public hearing. Pero itong dalawang ito ngayon, itatago po ng militar yan, hindi ho open to the public yan Di ho ba? Parang yung parang nawala po yung essence ng Good Government Committee at saka yung public accountability and for the public to know, ito ho magiging sagot ng dalawang ito in open public hearing, Congressman. Ginamit na po kasi sila sa sa impeachment Meron pong nag-file ng dalawa sa impeachment. So ito po kasi usapin na to ay babagsak na sa Department of Justice, sa Committee on Justice. So may kaugnayan sa impeachment ito. Opo, dahil ito po ay binagsak na po ito. May dalawa na pong may dalawang complaint na po dito po sa impeachment at ang bagsak po kasi nito ay sa Committee on Justice. At dito sa Committee on Justice, magkakaroon po dyan ng hearing. At dito po titignan, dahil ang ginamit po dito, kung hindi po ako nagkakamali, ay ito rin po ang paglilitis namin. Dito po sa, yung mga na ilabas po natin dito sa ating committee. At dito po, bibigyan sila lahat ng opportunity para sumagot at magkakaroon po sila ng hearing. Opo. Kaya mas minabuti po namin na ito po yung tamang tamang committee para dito ay buksan lahat yan dahil mabigyan sila ng opportunity na sumagot. So at the end of the day, sa bandang dulo, may kaugnayan itong desisyon nyo sa impeachment ni VP Sara. Yun po yung conclusion ko. Okay, sige. So, impeachment ni VP Sara, Congressman Joel. Pero hindi ho ba totally separate yung Committee on Justice hearing? Hindi pa nga ho tayo sigurado kung magpapatawag ba sila ng hearing kasi hindi pa nga nare-refer sa committee. Wala pa nga po sa wala pa nga pong referral from the House Speaker sa Committee on Rules. So hindi ho ba that's entirely a different matter kasi Committee on Good Government, kayo po maaari kayong magpatuloy lang on your own. At kung gagamitin pa rin yan sa impeachment, hindi ho naman labag yun sa panuntunan po ninyo. As a matter of fact, makakatulong kayo sa bayan sa paglalahad po ng katotohanan sa isyong ito, di ho ba? That's an entirely separate committee and separate distinct function of different committees, Congressman. Pero yun po kasi ang napagdesisyonan ng mga miyembro at although naiintindihan ko naman po yung inyong concern, at yung inyo pong sinasabi, pero yun po kasi yung napagdesisyonan ng mga kasama po natin dito po sa committee. Anyway, ito po ay hindi pa naman po, kagaya po ng sinabi ko, ito po ay year-end wrap-up lamang po. Kumbaga, isa-summarize lamang po muna namin yung mga nangyari po na itong
hearing at the same time ibibigay din po namin kung ano po yung mga nakita namin na naging violation. Opo. So, may kaugnayan kaya ito sa public statement ng Presidente na wag na ho kayong ang Kamara po ay wag nang pumasok pa sa issue po ng impeachment ng Vice Presidente, kaya tila ho, ngayon po sa amin po ditong social media pages, sinasabi ng iba, ang reaksyon ay parang lumalambot kayo, Congressman, sa isyong ito? Wala naman pong kinalaman to. In fact, hindi naman po namin napalakay po to. Kaya lang, yun nga lang po yung sinasabi nilang concern nila. Dahil kung ito po ibubuksan na sa Committee on Justice, so ito rin yung mga gagamitin na argumento dito po sa isinampa po labang kay VP Sara. Opo. Ito po sabi nga dito ng iba na kung ang bala nito pong particularly itong second complaint, impeachment complaint lamang kay VP Sara ay ang committee hearings ninyo, ito po'y dagdag na bala nga sana sa kanila para palakasin po ang kanilang kaso at hindi na ho tatagal masyado sa hearing ng Committee on Justice. Kumbaga ayaw nyo na ho magdagdag pa ng bala. Hindi naman po. Mamaya po makikita po ninyo kung kung malambot po ang committee, mamaya naman po mapapanood po ninyo kung ano po yung magiging summarize po namin mamaya.